the Christ, my Lord, the only way to meet my God. Jesus is the Christ, my Lord, He washed away my sins for me. Jesus is the Christ, my Lord, the darkness crumbles at His name. Jesus is the Christ, my Lord, King of kings I will proclaim. Jesus is Christ. Ang spiritual na otoridad at sa loobin ng mga alagad na tinawag ni Jesus para sa pagmimisyon. Isang araw, tinawag ni Jesus ang kanyang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihan at otoridad upang magpalayas ng lahat ng mga demonyo at magpagaling ng mga sakit. Pagkatapos, sinugo niya sila upang ipahayag ang tungkol sa kaharian ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Kaya yumaon sila sa mga nayon at ipinangaral ang mabuting balita at nagpagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako. Lucas 9, 1, 2 at 6. Noong nakaraang linggo, ibinahagi natin ang kwento tungkol sa babaeng dinurugo at sa naghihingalong 12 taong gulang na anak na babae ni Jairo. Sa ating teksto sa Biblia ngayon, Lucas 9, 1-6 ay ang salita kung saan tinawag ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng spiritual na otoridad at misyon. Halina, sama-sama tayong pumasok sa buhay na salita ng Diyos. Tinawag ni Jesus ang 12 alagad para sa pagmimisyon. Binigyan niya sila ng kapangyarihan at otoridad na magpalayas ng lahat ng mga demonyo at magpagaling ng mga sakit. Sinabi rin niya sa kanila na isinusugo niya sila upang ipahayag ang kaharian ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Ang unang ebanghelyo na ibinigay ng Diyos sa atin, ang tipan ng Genesis 3:15, dudurugin ng binhi ng babae ang ulo ng ahas, ay tumutukoy sa otoridad ng Diyos na dumudurog sa ulo ng matandang ahas, ang diablo na tinatawag ding Satanas, na nandaraya sa buong mundo. Genesis 3:15. Ang binhi ng babae si Jesucristo, ang ulo ni Satanas dinurog at tuluyang winasak. Yup! Tanging ang binhi ng babae sa Genesis 3:15 ang Mesias, si Jesus ang Kristo, ang may kapangyarihang magtagumpay laban sa hindi nakikitang kadiliman, magpagaling ng mga sakit, at muling ibalik ang kaharian ng Diyos sa loob natin. Kung gayon, bakit ibinigay ng Diyos sa atin na tinawag bilang mga alagad para sa pagmimisyon ang otoridad at kapangyarihan ni Kristo? Ang bawat tao ay nahaharap sa problema ng kaguluhan, kawalan at kadiliman na umiiral bago pa ang orihinal na kasalanan. Pagkatapos ng Genesis 3, ang parehong kadilimang ito ay naging sanhi ng pagbagsak ni Adan at Eva at nagdala sa buong sangkatauhan sa pangunahing problema ng Genesis 3. Ang pangunahing problema ng Genesis 3 ay nangangahulugan ng pagkakahiwalay sa Diyos, ang kapangyarihan ng kasalanan at kapangyarihan ni Satanas. Dahil dito, ang mga tao ay lumalayo sa Diyos, pinahihirapan ng mga demonyo at sakit at namumuhay sa ilalim ng kaguluhan at kadiliman, kaya naman napupuno ng pagdurusa ang ating mga katawan. Dahil dito, kailangan ng gawain ni Kristo na lumutas sa mga problemang ito. Sa loob ni Kristo ay may 3 tungkulin. Siya ay tinatawag na tunay na hari, tunay na saserdote, at tunay na propeta. Sa Juan 14:6, sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Diyos na lumikha kundi sa pamamagitan ko." Kaya naman, si Kristo ang tunay na propeta na nagbukas ng daan upang makatagpo ang Diyos. Upang malutas ang problema ng pagkakahiwalay sa Diyos, ang binhi ng babae sa Genesis 3:15, ang Mesias, si Jesus ang Kristo, ay pumarito sa lupang ito bilang tao at nagbukas ng daan upang makatagpo ang Diyos sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus.
Sa Marcos 10:45, ang anak ng Diyos, si Kristo, ay pumarito bilang pantubos at naging tunay na saserdote na nagbigay sa atin ng daan upang malampasan ang ating mga sumpa at kapahamakan. At sa unang Juan 3:8, si Kristo, ang tunay na hari na sumira sa mga gawa ng dyablo. Ang mga gawa ng dyablo ay humahadlang sa atin na maniwala na si Jesus ang Kristo, ang hari ng mga hari, na lumutas sa lahat ng problema ng ating mga katawan, na may pasan ng kasalanang namana. Pinipigilan din tayo nito na mamuhay ayon sa ating pagkakilanlan at otoridad bilang anak ng Diyos. Kaya naman kapag tayo nakikipaglaban sa espiritual na pakikipagdigma sa pamagitan ng pagdurog sa ulo ng ahas gamit ang Genesis 3:15, tunay nating mararanasan na ang Diyos ay buhay. Kahit binigyan ako ng Diyos ng pagkakilanlan at otoridad bilang kanyang anak, ang bawat kasinungalingan at kadiliman ng aking puso ay madurog sa pangalan ni Hesu Kristo. Sa pamamagitan lamang ng paghawak sa otoridad ng pangalan ni Kristo, pagwasak sa malakas na tao, ang bigat ng orihinal na kasalanan at kawalan ng pananampalataya sa ating mga katawan, tayo ay makalalakad sa landas ng mga alagad para sa pagmimisyon na nagliligtas sa ating sarili at sa ibang mga kaluluwa. Sa Lucas 9:3-5, direktang itinuro ni Jesus ang saloobin na dapat magkaroon ang mga alagad para sa pagmimisyon. Huwag kayo magdala ng anuman sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, bag, tinapay, salapi o ekstrang damit. Ang ibig sabihin nito ay wala tayong kailangan kundi si Jesus ang Kristo. Ang mga may taglay na lihim na ito na si Jesus sa Genesis 3:15, ang Kristo, ay may otoridad na magtagumpay sa kadiliman, magpagaling sa sariling pagdurusa at magpagaling sa iba. Dahil ipinahahayag nila ang kaharian ng Diyos, sinasagot sila ng Diyos. Kaya naman huwag kayong mag-alala sa anuman. Sa tuwing darating ang takot sa atin, isang pangalan lamang ang nagtatagumpay sa mga sumpa. Si Jesus ang Kristo! Si Jesus ang Kristo! Si Jesus ang Kristo! At sa talata 4, sinabi ni Jesus, sa anumang bahay na inyong papasukin, manatili kayo roon hanggang sa inyong pag-alis sa bayang iyon. Ibig sabihin nito ay manatili sa isang bahay, mag-focus lamang na si Jesus ang Kristo at tulungan silang gawin din ito. Sa talata 5, sinabi rin niya, kung hindi kayo tanggapin ng mga tao, umalis kayo sa bayang iyon at ipagpag niyo ang alabok sa inyong mga paa bilang patotoo laban sa kanila. Ibig sabihin, kahit hindi sila tumawag na si Jesus ang Kristo, matapos nyo silang sabihan, ang Diyos na ang bahala sa kanila. Kaya't ipagkatiwala sa Diyos ang mga tumatanggi sa inyo. Ang mga nakatanggap ng pahayag ng Genesis 3:15 ay gagabayan ng Diyos na mananampalataya kay Kristo. Sa wakas, matapos tanggapin ang turo ni Jesus, ang 12 alagad ay yumaon at naglakbay sa mga nayon na ipinapahayag na si Jesus ang Kristo sa lahat ng dako. Pinagaling din nila ang mga may sakit na binihag ng kadiliman. Tinawag ni Jesus hindi lamang ang 12 alagad, kundi pati na rin tayong mga remnant upang maging mga alagad para sa pagmimisyon. Kaya naman, kailangan nating masusing suriin kung ano ang gumagapos sa atin at kung saan tayo umaasa. At sa ating today's word, prayer and evangelism, dapat nating tawagin at purihin ang pangalang si Jesus ang Kristo. Si Jesus ang Kristo, ang pangalang iyan ang otoridad na nagtagumpay sa kadiliman. Si Jesus ang Kristo, ang pangalang iyan ang kapangyarihan na nagpapagaling sa aking katawan na nagdurusa sa mga nakatagong problema. Si Jesus ang Kristo, ang pangalang iyan ang spiritual na otoridad na nagpapahayag ng kaharian ng Diyos. Ngayon, sabay-sabay nating ipahayag ang 7 seconds miracle. Si Jesus ang Kristo. Ako ay anak ng Diyos. Ang lahat ng mga problema ay tapos na. Diablo, umalis ka! Kapuspusan ng banal na espiritu.
pag-eebanghelyo ng Pilipinas at ng buong mundo. Merry Christmas! Sa linggong ito, bilang mga alagad na tinawag ni Jesus, pinagpapala ko kayo na maitanim na si Jesus ang Kristo sa inyong buong pagkatao, tumanggap ng lakas mula sa Diyos at maging pangunahing tauhan sa pag-ibanghelyo ng Pilipinas at ng buong mundo. Buhay na Diyos, maraming salamat po sa pagtawag mo sa amin bilang mga alagad na nag-eebanghelyo at nagbibigay sa amin ng espiritual na otoridad at tamang saloobin upang magpalayas ng mga demonyo, magpagaling ng mga sakit at ipahayag ang kaharian ng Diyos. Naniniwala kami na ang binhi ng babae sa Genesis 3:15, ang Mesyas na si Kristo ay ang Diyos ng tipan na dumurog sa ulo ni Satanas. Tulungan niyo po kaming tawagin ang pangalang si Jesus ang Kristo na may kapangyarihang magkontrol sa mga demonyo sa aming mga katawan at magpagaling sa aming pagdurusa upang kami ay mamuhay bilang mga spiritual summit na nagngangarap para sa pag-ebanghelyo ng Pilipinas at ng buong mundo. Sa pangalan ni Jesucristo, kami ay nananalangin. Amen.